welcome to this special interview with one of our proud graduates from the Metal Masterclass Mentorship ng TDSI. Today, maririnig natin ang kanyang trading journey mula sa simula, struggles, breakthroughs, hanggang sa transformation niya bilang metal trader. Ready ka na? Let's begin. Here's Sir Fred from Kuwait. Hi, Sir Fred! Hello, Ma'am Yuki. Good evening dyan. Good afternoon dyan. At sa lahat ng mga kapwa ko trader around the world, magandang araw sa inyong lahat. Sir Fred, pwede mo bang ikwento ng konti sa amin yung background mo? Personal information sa background ko, I'm Fred Anthony Wera. Currently residing dito sa Kuwait for around since 2005, so around 20 years na. And I'm working as a OFW, as civil engineer sa isang oil field dito sa Kuwait. Medyo matagal na rin akong nagtitrade since 2016 siguro, during PSE. And also nag-mentorship ako sa TDSI, forex trading, cryptos, masterclass, oil and commodities, yung metals, and then right now yung katatapos lang namin yung metals masterclass. Metals Masterclass, kung saan graduate ka rin, di ba? Like nung oil and commodities, di ba? Bali, pangatlong graduation na po nito ni Sir Fred, para pa sa mga hindi nakakaalam. Bali, pang-apat na ngayon kasi gumraduate din ako ng TDSI, Masterclass ng Forex, Oil and Commodities, and then itong last, Metals Masterclass. So hindi ka lang nagpa-interview dun sa isa, sir? Wala, no? Hindi pa ako nakakapagpa-interview dun sa TDSI. Masterclass na interview ako. Pero yung TDSI Forex. Kasi pauwi ako nung last year. After ng interview ko sa Oil and Commodities, nagbakasyon muna ako kasi lilipat ako ng bagong trabaho. So, Sir Fred, ano sa tingin mo ang pagkakaiba ng experience mo sa pagtitrade dito sa metal compared dun sa mga forex pair at sa mga stocks? Para sa akin, malaki yung pagkakaiba. Kasi dito sa, unlike sa forex, oil and commodities, cryptos, and stocks, medyo nababagalan ako sa galaw nila. Medyo mabagal. Compare dito sa metals na sobrang kapapasok mo pa lang. Siguro within few minutes, bumabaliktad kagad yung yung direction niya. So yung volatility, di mo ma-predict kung nasaan. Kasi yung ibang market, makikita mo kung saan papunta. Pero ito, bigla na lang nag-switch from long to short. So, yun. Pero sa tingin ko, yun yung nagiging dahilan kaya maraming opportunity yung dumadating as a trader, metal trader. So, sabi mo kasi nga, sir, dito sa metal, di ba? High risk, high reward dito sa metal. So, nung una, na-shock ka ba sa laki ng galaw at size at possible loss dito sa metal? Actually, yes, nakaka-shock talaga. Pero, syempre, may experience na ako nung last year na in-offer ni Ma'am Lioness yung metals. Nakita ko na yung yung galawan talaga ng mga metals pair. So, kumbaga sa akin, medyo sanay na ako sa galawan niya.
nakakapag-adjust na ako kung sakaling, kasi ang kailangan mo lang naman dyan magkaroon ka ng entry, binigyan ka ng signal ng compare dun sa metals dati, ang inano namin si Midas Touch, di ba? So dito kakaiba, mas maraming opportunity bibigay ni Eldorado, the strategy na ginagamit natin sa Metals Masterclass. And also, yung risk niya sobrang laki kasi hindi, dahil nga masterclass na yung ginagawa natin, ibig sabihin na mas kailangan i-upgrade mo yung sarili mo na higher risk ang gawin mo. So malaki yung talagang nakakagulat yung weekly loss na ibinigay sa amin ni ma'am. Yun yung nakakashock. Yung weekly loss na kailangan mong maranasan. Pero yung nakakagulat yung galawan ng mga metals na yan, medyo sanay na. Yun lang yung set up ni ma'am na weekly loss. Yun yung medyo nakakagulat at nakakatakot. Pero rewarding naman kasi mabilis mo siya mabawi. At least hindi mo na hit yung weekly loss mo, kayang-kaya mo pa siyang bawiin in just few days. So, kamusta naman yung adjustment mo, sir, dun sa risk management mo? Medyo maayos kasi dahil sa alaga na tayo ng TDSI, so napaka-importante talaga ng risk management na yan. So yun lang, kailangan mo talagang sundin kung ano man yung ibinigay sa'yo. Tsaka yun dapat ang maging habit mo yung magkaroon ka ng tanggapin mo kung ano yung pwedeng ikatalo at forget about yung take profit kasi darating at darating yan. Yun lang yun. Yun yung mga natutunan ko diyan sa Metals Masterclass. So, sir, nung nagsisimula ka, paano mo sinet yung weekly loss limit mo? Actually, yung weekly loss limit ko, actually, ang inilagay ko lang muna, gusto kong i-test kung kaya ko ba talaga yung metals na to. Ang ginawa ko, naglagay lang ako ng capital equal sa weekly loss. Ibig sabihin, ang weekly loss limit namin during the metals masterclass mentorship is around $500. So ang inilagay kong capital, the same. So in case na matalo yung maglalagay na lang ako next week. Na yun yung naging strategy ko kung matalo yung 500, okay lang. At least yun, na-hit yung 500 na yun. Nag-negative 500 ako. Then may pandagdag naman ako So next week maglalagay uli ako ng 500 capital kung sakaling gusto kong ituloy yung kasi gusto kong maganda yung maging journey. Madaling ma-accept kung matatalo ko ng 500 o hindi. Mararamdaman mo yun sa emotion mo as a trader. So yun yung ginawa ko. Weekly loss namin 500. Pag na-hit, next week uli, maglalagay uli ako. Ganun lang ginagawa ko. At the end, yung 500 na capital ko, hanggang ngayon 500 pa rin yung capital na nailagay ko and growing. May mga talo pero siyempre nag-accumulate yung wins natin sa trades. So yung pagsiset mo talaga ng limit loss mo is natutunan mong i-respect habang tumatagal. Yes, ma'am. Nakapin ka ba sa live trading session and kamusta yung experience mo doon? Sa 1 month namin na mentorship kay Ma'am Lioness sa Metals Masterclass, ma'am,
lahat yata ng live session, medyo nalilate lang ako, siguro mga 30 minutes kasi during yung live session, yung mga 2 weeks nga pala yun, twice a week ang live session namin every week. So, medyo nalilate lang ako pero kasi nagda-drive galing ng site at hindi naman ako makapagbukas kaagad ng aking internet dahil sa site bawal lahat. So, ang nangyayari, hinahabol ko na lang pagdating ko sa bahay tsaka ako makakapag-open. So, late ako, siguro mga 30 minutes, 45 minutes. Pero yung live session, naka-attend naman yata ako lahat. And pinapakita ni ma'am kung ano yung mga ginagawa niya, live trading, totoong pera. Totoong talo, totoong panalo. Walang secret, walang hidden na doon. Agenda, kumbaga. So, ikaw din, sir. Ikaw din, sir, totoong pera din ang ginagamit mo dito sa pagtitrade. Yes, ma'am. Yung 500 na capital ko, yun yung pinang-trade ko. $500 na... Hindi to demo, no? Talagang pera. Kung demo yan, lalakihan ko na. Siguro mga 50,000 kung demo lang. Pero yan, siyempre, hindi mo mararamdaman. Wala kang emotion kung hindi totoong pera yung gagamitin mo. Ibig sabihin, yung emotion mo baliwala. Hindi mo mararamdaman kung masasaktan ka ba dun sa mga, kung example lang mali yung hindi umayon sa iyo si market. So ibig sabihin, pag natalo yung demo account mo, baliwala. Unlike yung totoong pera talaga, ramdam na ramdam mo yung masakit o lahat na ng emotion na pwede mo maramdaman. May experience mo pag totoong pera yung ginagamit mo. Correct. So ano yung pinakatumatak sa'yo sa session niyo? Yung mga tumatatak sa lahat naman ng session namin kay ma'am tumatatak. Lalo na yung mga aral na binibigay niya sa amin. Kasi yung sa trades, pag nagla-live trades naman si ma'am, nagla-live trading kami, pare-parehas. Minsan nakikisabay ako. Pero ang inaano kasi namin doon is yung entry. Diba? Yun yung tatatak lagi sa iyo. Hindi ka hahanap ng papasok ka sa isang trade na wala kang strategy na hinahanap or walang binibigay na entry, papasok ka. Hindi ganun Ang binibigay ni ma'am, hahanap kami based on the time frame na napasok doon sa strategy, doon na kami papasok. Pero kung papasukin mo dahil gusto mo lang, meron kang nararamdaman na paakyat to, pero hindi pala, mali pala dahil hindi mo sinunod yung strategy. So, magiging baliwala yung mga pinag-aaralan mo. Kaya ang nangyayari sa akin, ang mga pinaka-tumatak sa akin, mag-position ka ng entry, ng position mo kapag nagbigay ng entry si Eldorado at saka yung ating chart. Tapos yung susunod, i-honor mo yung stop loss. Hayaan mo siyang ma-hit kung against hindi umayon sa iyo yung entry mo. Accept kasi syempre based sa risk management mo, tanggap mo yung talo na mawawala sa iyo. Then kung natalo, proceed na uli, hanap uli ng opportunity. Ganun lang ginagawa yung mga take away ko nung na tumatak sa akin during live session. So sir, ano naman yung top 3 na challenging part sa trading journey mo sa Metal Masterclass? Top 3. Number 1 siguro yung time. Kasi yung unang-una, challenge ko yun dahil yung oras ko ngayong panahon ngayon namin, sobrang init dito sa Kuwait. Umaabot kami ng 50 degrees Celsius. So ang working hours namin 3 to 11, 3 na madaling araw hanggang 11 na madaling araw. So ang nangyayari doon, wala akong oras na makapag-trade. So time, number 1. Number 2,
siguro pagka hindi ko nababantayan yung trade ko, pero syempre, maano mo naman yan na pag nagbigay ng entry si Eldorado, syempre, opportunity yon to enter. Pero syempre, pag minsan yung entry ko na over ayata ako ng position, so hindi na ako mapakali niyan. Yun yung number 2. Then number 3 naman, pag umaakyat naman na o umaayon na sa akin yung trade ko, so ang nangyayari, yung emotion ko, ano ba? I-close ko na ba to o itutuloy ko pa? So nagbibigay na exit signal si Eldorado kasi yung strategy natin, pero parang pakiramdam ko aakyat pa siya. So minsan yung kita na nagiging bato pa, parang ganon. So yun yung number 3. So sir, magkano naman yung required na kita para makagraduate ka at paano mo pa pinlano na abutin yun? Yung required namin nasa $1,000. So talagang upgraded yung sinet up ni ma'am sa amin kasi syempre lagi niyang binabanggit sa amin. Masterclass na to. So kailangan hindi na kayo yung nag-aano ng basic lang, no? At least may alam na kayo. So 1,000 stop loss, weekly loss is around 500. So dapat at least meron kayong gain na $1,000 para gumraduate. So ang pinagplano ko lang, wala naman plano kasi pag may entry, pasok based on the risk management, ilalagay ko lang, tanggap ko yung talo ko. At pag umayon, di good. Siguro nakakakuha naman ako kahit papaano. Sometimes 1 week $500 gain, parang ganon. So naipon lang. Pero syempre may mga talo rin. Umaabot ng halos 500, mahit yung weekly loss ko. One time na yung muntik na ako yatang hindi gumraduate kasi last week ng mentorship, meron akong talo negative 450. Siguro Wednesday pa lang yun. So sabi ko may hit yata yung 500 weekly loss ko Tsaka bumaba na yung all-time history ko. Siguro mga nasa 800 na lang. Kaya lang somehow nung Thursday, kasi Wednesday yung nag-negative 450, sabi ko hindi pa naman na-hit yung 500 na negative ko. So pwede ko pang i-risk tong remaining $50. At the end of the week, naka-gain pa ako siguro mga $34. So nabawi ko yung negative 450 plus nag-gain pa ng 34. So balik uli sa mahigit 1,000 yung gain ko. Sabi ko, i-try ko na lang uling i-lessen na lang yung loss ko para gumraduate na ako. Kasi syempre, yung oras nga ang problema. Hindi naman ako nakakapag-trade ng maramihan. So sabi mo nga sir, di ba, kailangan maka 1,000 para makagraduate ka. Pero ikaw po, USD po ito ha, 1,000 USD para makagraduate po tayo dito sa masterclass. So ikaw Yes, sir, ma'am. magkano naman yung kinita mo dito sa Metal Masterclass? Nung nag-submit ako, ang naalala ko, $1,616 ang all history ng trades ko sa mentorship na ito. So almost ano pala no, 100,000 in peso na. Yes, Ang ma'am. kinita mo. Wow, congratulations sir. Tsaka considering na $500 lang yung capital na ipinasok ko, halos na triple na yung capital ko dun sa kinita niya. So bawing-bawi yung enrollment fee ko.
Tapos may take home pa. Bawing-bawi, tapos may take home ka pa na extra $1,000 plus yung learnings pa na forever mo nang nasa sayo and yung skills ng pagtitrade mo dito sa Metal Masterclass. Nakakatuwa, ma'am. Tama yung sinabi mo. Sobrang nakakatuwa yun. Dahil sa learning na yan. Baliwala naman kasi yung kita na yan. Pero yung learning na nakuha ko galing dito sa mentorship na ito is sobra-sobra magagamit ko sa matagal na panahon. Sir, nagkaroon ka rin ba ng sunod-sunod na loss? Paano mo to hinarap emotionally and mentally? Kasi yan yung isa sa pinakamahirap ayusin dito sa pagtitrade, di ba? Pagka nagkaroon ka ng sunod-sunod na loss. Did you experience na magkaroon ka nga ng sunod-sunod na loss? Yes, ma'am. Yung Wednesday, last week ng mentorship, nagsunod-sunod yung talo ko kasi nag-place ako ng order, then na-hit yung order ko. Then, parang nakalong yata ako doon. So, siguro mga 10 sunod-sunod na position ko. At the same time, 10 rin yung stop loss ko. Halos mga $34 yung bawat position na natalo. So, times 10. Mga ganon. So, sinubukan ko ling nung na-hit yung mga 340 negative, na-hit, kumuha uli ako, another $100 na naman yung nawala. Sabi ko, meron pa naman. Basta ang goal ko is ipatalo ko yung $500 sa weekly. So yun na yun, tanggap ko na pag na-hit yung $500, stop muna ng trading. Kasi yun naman talaga yung basta yun lang yung allowable na loss ko weekly. So yun na yun, tanggapin ko na. Yun nga, yung nangyari nga at the end ng last week na yun, nag-gain pa ako. Nabawi yung loss na 450 negative plus may 34 pa. So siguro kung nagpatalo ko sa emotion ko, baka hindi ko nabawi yun or basta ang sa akin lang. Ano yung tumulong sa'yo, sir, para makarecover dun sa loss na yon? At nung pagka-recover mo, meron ka pang $34 na, di ba, gain? Yung lang, ma'am, acceptance, yun lang kasi. Kasi, hindi naman laging panalo eh. Kasi, nandito tayo sa mundo ng game of probability. Hindi lahat ng panahon ayon sa iyo yung trades mo. So, alam mo naman na tanggapin mo kagad na yung 500 na yon is talo na agad before entering the trades. Parang ganun. So, anong oras ka usually, sir, nagtitrade? And meron ka bang preferred na session? Ganon? At bakit yun yung gusto mong session? Sa akin naman, ma'am, wala akong paboritong session. Lahat kasi hindi naman tulad to ng iba mga forex na may pag-Asian, mabagal. Pagdating ng London or New York, bigla na lang nagkakaroon ng volatility. Pero dito sa sa metals na mga pairs, hindi ka maboboring kasi ang lalaki ng galaw. Kahit Asian session pa yan, London session pa yan, or New York session. Lahat yan pinapasok ko. Base lang yun sa mga entry na binibigay sa akin ni Eldorado. Pag may entry si Eldorado, binigyan niya ako, enter ako. Yun na yun. Then, accept. Maglalagay ako ng SL ko based dun sa risk management ko. Then, let it go. Kung tatamaan ng stop loss or yung market aayon sa akin. Tapos, follow ko na lang kung ano yung mga trail stop. Kung mayroon man akong kailangan ko mag-trails. Minsan ang ginagawa ko, may entry. Kadadating ko ng bahay, entry.
Tapos ko mag-entry, lagay ko yung SL ko, tulog na ako kasi pagod sa trabaho. Kinabukasan, pagising ko, magpe-prepare ako ng mga gagamitin ko bago pumasok. Magpe-prepare ako ng breakfast or meal ko papunta ng trabaho. Makikita ko, umayon sa akin yung trades. So, habang nag-prepare ka, masaya ka kasi may pinagbigyan ka ni market, di ba? Ganun lang. Sir Fred, ano naman sa tingin mo ang pinaka-advantage na meron kang mentor compared before na ikaw lang nagtitrade mag-isa? Medyo malaki. Ang kasi, nung dati, nung wala akong mentor na sinasalihan, puro DIY, para ako nanguhula sa ibabaw ng ulap kung saan ako papasok, kung saan ko ilalagay yung stop loss ko kasi iba rin naman kasi ang diskarte sa na natutunan ko nung nasa PSE ako. Parang ginagawa ko lang, cost averaging lang ako. Pero dito sa mundo sa international market, ibang level Kasi pwede ka maubos kung ang kapital mo, mga 500, 200 US dollar lang, ubos yun sandali lang yun. Kasi may mga karanasan din ako na wipe out 200 in just few hours, ubos. So, nung nag-start ako nagpa-mentor from TDSI, crypto, oil and commodities, marami na akong ibang level na nung nagpa-mentor ako. Kaya nga kapag may mga bagong in-offer na mentorship ang TDPH, talagang nagjo-join ako. Kasi alam ko na kahit anong mangyari, marami akong take away, marami akong take home na aral, lesson na magagamit ko sa buong kahit mag-retire na ako, kahit bumalik na ako dyan sa Pilipinas. Yun pa rin yun, habit ko na. So para sa'yo, Sir Fred, ano yung best thing or pinaka nagustuhan mo sa mentorship na to? Sa akin, yung risk na malaking risk na kailangan matanggap mo kasi high risk, high reward nga tong mentorship na to. So, ibang level. Yun nakita ko kasi before ang mga weekly loss lang na binibigay, mga $50, di ba? Ngayon iba times 10, $500, ibang level yun, di ba? Kaya yun, masaya ako kasi natutunan ko kung paano talagang irespeto yung tinatawag nilang high risk, high reward na term na yan. So, isa-summarize natin, sir, yung buong journey mo dito sa Metal Masterclass. Ano yung take-away mo? Actually, yung kung isa-summary ko yung take-away ko dito, hindi madali kasi marami rin talagang although nasanay ka na, pero yung nasanay ka nang mag-trade based on the TDSI way, pero iba yung Metals Masterclass kasi yun nga, ang laki, lahat upgraded ibang level. Kumbaga, kung yung ibang mga mentorship puro basic, parang ganun ang ibinibigay sa'yo, tinuturo sa'yo, pero ito iba, kumbaga sa bigla ka na lang yung ka sa upuan mo, magugulat ka kasi sa iba ang galawan, then pero hindi ka na nanguhula ngayon dahil may sinusunod ka, lalo na yung risk management, napaka-importante. Yung mo yung SL mo, igalang mo, respeto, yun. At lalong-lalo na, siguro
yung weekly loss na mawawala sa iyo, pwedeng mangyari. So, yung acceptance na pwedeng mawala. So, congratulations, sir, sa journey mo. We're super proud of you and your growth and commitment. May gusto ka bang sabihin sa mga gustong sumali rin sa Metal Masterclass pero nagdadalawang isip pa? Maraming salamat po sa pag-congratulate. Yes, ma'am. Sa mga kapwa ko trader na naghahanap talaga ng ibang level na pagte-trade, lalong-lalo na dito sa metals, hindi lang naman yan gold or silver. Marami pa, na siguro mga 13 na pairs yan na pwede mong i-trade. Hindi lang tayo nagpo-focus sa isa, sa USD sa gold. Pero dito matututunan mo kung hindi mo pa naranasan or takot ka pa na magpa-mentor sa gold o sa metals, huwag kayong matakot. Subukan nyo na magpa-mentor, at I promise you na matututunan nyo lahat ng pwedeng ituro, kasi walang sikreto dyan. Si Ma'am Lioness, lalong-lalo na si Ma'am Lioness, na binibigay lahat ng information, details na pwede nyo matutunan. Hindi niya kayo basta-basta iiwan na pera-pera lang. Dito, hindi. Kasi yung mismong nagtuturo sa atin ay nagtitrade talaga. Totoong pera. Lahat ng emotion na pwede mo maranasan, naranasan na rin ni Ma'am Lioness. So, ini-encourage ko kayo na subukan itong masterclass na ito. Thank you so much sa time mo, sir, at sa pagbabahagi ng journey mo. We're super proud of you and your growth as a trader. Sa lahat ng nakakapanood nito, tandaan nyo, ang success sa trading ay hindi instant, pero posible. Lalo na kapag may tamang gabay, sistema at community. Congratulations, Sir Fred, and we're excited to see you grow even more in your next trading chapter. Thank you po, and congratulations again. Thank you, ma'am.